Morning sa inyo lahat mga kapatid. Isang pinagpalang araw na naman sa atin. Isang pinagpala at nabiyayahang araw na naman sa atin ng Panginoon na patuloy niya tayong pinoproteksyonan, bibigyan ng provision at patuloy na binubuhay. Kaya ang buhay natin dito sa lupa ay kailangan buhay ng pagpapakumbaba, sapagkat binubuhay pa tayo ng Diyos. Pasalamat tayo sa bawat umagang nagigising tayo. Pasalamat tayo. Nagigising pa tayo mga kapatid. Lagi tayong magpapakumbaba sa harapan ng Diyos upang sa kapanahon na itataas niya tayo. Huwag tayong maging hambog o mayabang na yung mga karunungan ng Diyos na ibinibigay sa atin, hindi natin pwedeng ipagyabang din yun, sapagkat yun ay nagmumula lang sa Diyos at hindi sa atin. Wala tayong magagawang mabuti. Ang Diyos lang ang pwedeng makagawa ng mabuti. Kaya meron siya sinasabi sa Bible sa Jeremiah 9:23-24. Basahin natin. Ganito ang sabi ng Panginoon: huwag magmapuri ang panta sa kanyang karunungan, o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi magpapuri sa ganito: ang lumuluwalhati na kanyang nauunawa, sa kanyang nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa na kagandahan loob, kahatulan at katuwiran. Sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. So kung nalulugdan ng Diyos ang paggawa ng mabuti, so lahat ng nagagawa natin sa katuwiran, sa kahatulan ng Diyos, ang Diyos ang gumagawa nun. So hindi tayo pwedeng maghambog na meron tayong revelation. Ang Diyos ang nagbibigay ng revelation. Ang Diyos ang nagbibigay ng kaunawaan, ng karunungan at kaalaman. Pasalamat tayo sa Diyos, ibinigay ang Espiritu Santo. Nasa Espiritu Santo ang lahat ng kapangyarihan upang makapamuhay tayo dito sa lupa na may karunungan, magiging pantas. At lagi tayo magpapakumbaba sa Panginoon, sapagkat sinasabi ng Panginoon sa James 4:10 ng ganito. Magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kanyang itataas kayo. So yung nagpapakataas, ibababa. Pero yung nagpapakumbaba, nang ibig sabihin hindi tayo mabubuhay sa ating sariling katalinuhan, sa ating sariling kabaitan, sa ating sariling kabutihan, basta't nagmumula sa ating sarili. Kailangan nagmumula ang katuwiran sa Diyos. So huwag nating itataas ang ating sarili. Ang Diyos lang lagi. Pag tayo tumutupad sa kalooban ng Diyos, sa mga salita niya, hindi natin nilalabanan, hindi natin kinukontra, nagpapakumbaba na tayo nun. Kasi kung lalabanan natin ang salita ng Diyos at kukontrahin natin, mas mataas ka pa sa Diyos. Highest authority nga ang Word of God eh. Si Jesus Christ yun eh. Ang Word of God eh. Tapos kinukontra mo, nagiging mayabang, nagiging hambog tayo. Kaya pag-ingatan natin sarili natin na malabanan ang Word of God. Papasakop tayo, susunod lang tayo sa Word of God. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon upang sa kapanahonan itataas niya tayo. At yun ay rapture. Lahat ng mababa magmamana ng lupa. Yung bagong lupa na gagawin ng Diyos, magmamana ang mababa. Sabi ng Bible. Matthew 23:12. Ang sino mang nagmamataas ay mabababa, at sino mang magpapakababa ay matataas. If you want to be the greatest, you must be the servant of all. Kung gusto mong maging itaas ka, magpakababa ka, magpakumbaba ka. Servant. A leader is a servant. A good leader is a good servant. Nagpapakumbaba siya, he is an officer and a gentleman. Hindi niya itinataas ang ibinigay na rango ng Diyos sa kanya. Kung hindi, yung papakumbaba siya, naglilingkod siya. Yung ibinigay na rango sa kanya ng Panginoon, ginaganap niya lang yun. Yun ang kalooban ng Diyos sa kanya. Pero kinakailan, an officer and a gentleman. Hindi yung como officer kaya akala mo kung sino ka na. Hindi, maibababa ka ng Diyos. Baka alisin ka doon, katulad ni Saul.
Sa tigas ng ulo ni Saul, lagi niya nilalabanan ang kalooban ng Diyos. Inalis siya pagiging hari. Ibinaksak siya ng Panginoon hanggang sa namatay siya sa labanan. Kasi hinirang si Saul na hari. Humihingi ang Israel na ng hari. Sabi ni Samuel, Panginoon, bakit humihingi sila ng hari? Ikaw ang aming hari. Sabi ng Diyos, hayaan mo sila, bibigyan natin sila na ng hari. Yun nga, si Saul nga ang napiling hari. Si Saul naman, sa katigasan ng ulo, kinukontra niya lagi yung word of God. Lahat ng inuutos sa kanya ng Panginoon, maraming beses na. Isang beses sinabi sa kanya ni Samuel, huwag kang aalis dito, hintayin mo kung sabay tayong sasamba. Nainip si Samuel. Naghanda na siya ng mga i-offering, sumamba na sila. Sabi ni Samuel, di ba sabi ko sa'yo, hintayin mo ako, sasamba tayo sa Panginoon. At tapos inutusan siya ng Diyos naman doon sa Philistines naman. Sabi niya, papatayin niyo ang lahat ng mga Pilisteo. Pati mga hayupan, matanda, bata, babae, lalaki, pati hayop, wala kayong ititirang buhay. Ang ginawa ni Saul, mapagmataas nga siya, marunong siya sa sarili niya. Inisip niya na itinira niya yung mabubuting mga panghandog. Kaya sabi ng Diyos, handog at hain hindi ko nais. Mas higit ang pagsunod sa aking salita, sa aking kautusan ang mas higit na dapat sundin ng tao. Hindi yung mga handog na yan. Kasi si Saul, nakita niya yung matataba, magaganda yung mga baka, mga guya. Hindi niya So, dinisregard niya yung kalooban ng Diyos. Ang ginawa niya, kalooban niya. Nasa tingin niya, maganda yung ginagawa niya. Makapag-o-offering siya ng masagana doon sa mga nakuha doon sa mga Pilisteo. At dati, hindi rin pinatay niya yung hari, si Agag. Hindi niya pinatay. Sabi ng Diyos, ubusin lahat eh. So, hindi nagpapakumbaba si Saul, nagmamataas. Kaya yung pagkakataas-taas niya, binaksak siya ng Diyos. Sabi ng Diyos, hindi ka na magiging hari. Ang pinakamatinding naging kasalanan niya, yung nagpunta siya sa Witch of Endor. Kasi wala na siya mapagtunungan, wala na ang Diyos sa kanya. Masamang espiritu pinadala ng Diyos sa kanya. Nawawala lang yung masamang espiritu pag tumutugtog si David ng harp. So wala na siya mapupuntahang Diyos na sasagot sa kanya. Yun ang naisipan niya, yun ang pinakamatinding kasalanan niya. Sumangguni siya sa Witch of Endor. Abomination to the Lord yun eh. Kaya ang ginawa ng Diyos sa kanya, inalis na siya pagkahari. Hindi ka na pwedeng hari. Aalisin ka sa pwesto kasi ang kailangan, ang mga hinirang ng Diyos, nagpapakumbaba, sumusunod sa Diyos. Kaya ibinigay sa atin ng Espiritu Santo eh. Para gabayan tayo na hindi tayo magmalaki. Katulad ni Pablo, napakaganda ng binigay na kalooban ng Diyos kay Pablo. Siya lang ang inakyat ng Diyos dun sa third heaven. Siya lang ang nakapagtayo ng 21 churches. Kaya sabi niya, ako nga eh. At dahil sa biyaya ng Diyos, nagpagal akong lubos, higit sa kanilang lahat. Pero hindi ako ang biyayang sumasa akin. Kaya kapag nakakagawa tayo ng mga kabutihan, ng mga kalooban ng Diyos, hindi tayo yun. To God be the glory lagi. Kasi ang Diyos lang ang gumagawa ng mabuti. Ang tao, hindi tayo makakagawa ng mabuti. Yung mabuti sa paningin natin, hindi mabuti yun. Katuwiran ng tao yun, basahan sa Diyos. Ang katuwiran lang ng Diyos, ang salita lang ng Diyos, ang tatanggapin ng Diyos. Yun ang kinalulugdan ng Diyos, si Kristo, ang salita ng Diyos. Sa bawat kautusan ng Ama, si Kristo yun. Bawat utos ng Panginoon, galing sa Ama yun. Kaya magpapakumbaba tayo. Si Panginoong Jesus, nagpakumbaba ng todo. Hinubad niya yung pagka-Diyos niya, namuhay siya parang alipin. Sinunod niya lahat ng kalooban ng Ama. Buong kalooban niya hanggang sa natapos niya. Ang pagkapako niya sa krus, naganap niya yung mission binigay ng Diyos sa niya. At ang huling-huling mission, tatalunin niya ang kamatayan. Malapit na to eh. Kasi pag nakompleto na ang bilang ng hintil, paghahanda na tayo ng Panginoong Hesus sa bahay, doon sa New Jerusalem, ng paglalagyan sa atin. At kapag naihanda na niya tayo at nakompleto na ang bilang ng mga hintil, pabababain na siya ng Ama. Then and then lang bababa ang Panginoong Hesus, magkikita-kita tayo sa midair. Makikita natin siya at kung paano natin siya nakita, magiging katulad niya tayo. At ang unang bubuhayin, ang mga patay. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung Ernie baby nasa dito sa may TV. Sa paanong ko, kada ako magtutulog, sabi ko, Panginoon, sana makita ko na si baby na glorified, para i-glorified mo na rin ako. Kasi mga patay ang unang bubuhayin eh. Pag nakita natin ng Panginoong Hesus, magiging katulad tayo ng Panginoong Hesus. Magmimit tayong lahat doon sa midair. Yun ang yun ang parang pinaka-focal point. Pag nakompleto na tayo dun sa midair, dadalhin tayo na Panginoong Jesus doon sa New Jerusalem. Ititira tayo doon kasi magkakaroon ng 7 years of great tribulation sa lupa. Sabi sa Isaiah 26:21-22,
20. Basahin natin yan. Isaiah. (26, 20 to 21). Ikaw ay parito, bayan ko. Pumasok ka sa iyong mga silid. In my father's house there are many mansions. Kaya mga silid dito eh. Ang isang kwarto doon, mansyon. Tindi, no? Isang kwarto lang, mansyon na. At isara mo yung mga pintuan sa palibot mo at magkubli kang sandali. So sandali lang, hindi natin alam kung ano ang equivalent ng 7 years sa lupa. Ilang segundo kaya doon sa langit. Hindi natin alam yun. Kasi sa Diyos, ang 1,000 taon sa atin, isang araw sa Diyos eh. I-ratio and proportion mo yun. Parang ni-ratio and proportion ko yun. Parang 0.7 seconds lang tayo dun sa ano eh. Sa langit, bababa na rin tayo eh. Sapagkat narito ang Panginoon ay lumalabas mula sa kanyang dako upang parusahan ang mga nananahan sa lupa dahil sa kanyang kasamaan. Ililitaw naman ng lupa ang kanyang dugo at hindi na matatapan ang kanyang pagpatay. Papatayin ng Panginoong Yesus lahat ng lulusob sa Jerusalem noong panahon na yun. Yung Euphrates River na yun, matutuyot yun eh. Ngayon natutuyot na, pero pagdating ng tribulation period, tuyot na yun, wala nang tubig. Para makatakbo ng mabuti yung mga cavaliers. Lulusubin ng mga bayon. From the north eh. Hindi natin alam to. From the north, sino ba nasa north? Russia. O from the north, tapos may makakasama pa siya mga yellow race. Maaaring China yun, Korea, North Korea, Iran, hindi natin alam. Basta pag lumusob sila sa Jerusalem, papatayan sila ng Panginoon na. Patay sila lahat. 7 months nga maglilibing ang Israel eh. At ang mga vultures, talagang piyesta. Isang katerbang bangka yung kanila kakainin din. So ganun ang mangyayari. Sapagkat narito ang Panginoon ay lumalabas mula sa kanyang dako upang parusahan ang mga nananahan sa lupa dahil sa kanilang kasamaan. Kasi napakasama nga eh. Sasamba sila sa ano eh, sa Antikristo eh. Magiging aliporo sila ng Antikristo eh. Lahat ng mga unbeliever dito sa lupa tatanggap sa Antikristo eh. Tatatakan sila ng 666. So yun ang process nila papuntang impyerno. Ang tatak natin, Espiritu Santo. Passes natin, papunta sa langit naman. So binigyan tayo ng Diyos ng kaparaanan paano makapunta langit. Ang kanyang Espiritu. At si Kristo. Si Kristo ang nananahan sa atin, ang Espiritu Santo nananahan, upang manahan na rin sa atin ng Ama. Kasi pagdating ng 1,000 years of Christ, magkakaroon ng last judgment. Tatapos si Satanas, ang false prophet, lahat ng mga unbelievers sa dagat-dagatang apoy. Gagawa ng mga bagong langit at bagong lupa. So bababa ang Jerusalem sa bagong lupa. So doon na magsisimula ang eternity. Sama-sama na lahat ng banal doon. Walang makakapasok. Pero walang saraduhan yung doon, pintuan. Open yun. Parang kulungan ng mga pigeon, yung mga dove. Kalapate. 3 sa north, 3 sa south, 3 sa west, sa east. Pero walang pintuan yun. Open yun. Kasi walang makakapasok doon, nakarumal-dumal. Lahat ng banal ng Diyos, mga saints of God lang ang nasa loob. Ang Panginoong Yesus, ang Ama, ang Espiritu Santo, lahat ng mga banal na ito. Magkakaroon ng great peace. Talagang grabing kasiyahan. Sayang si Lucifer, hindi niya na magagawa yung inihanda sa kanyang tabrets and thy pipes. Magdidirect sana si Lucifer ng worship sa langit, hindi na matutuloy. Kasi ginusto niya maging Diyos napakataas matindi rin ng pagbaksak niya. Kasi yung nagpapakataas-taas, ibabaksak ka talaga Nagpakataas-taas si Lucifer, gusto niya maging Diyos At uupo siya sa trono ng Ama. From eternity to eternity nga, hindi tumayo ang Ama, nakaupo lang siya dun. Tapos aagawan mo na upo. Hindi maagawan ng upuan ng Ama. Sabi dito sa 1 Peter 5:6. 1 Peter 5:6. Kaya't kayo magpakababa sa ilahan ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo kanyang itaas sa kapanahunan. So there is time for everything Inihanda na ng Ama ang lahat ng plano Isa-isa na lang magaganap to.
At ang hinihingi na nga ng Diyos sa atin, magpakumbaba tayong lubos. Katulad ng Panginoong Hesus, nakalulugod sa Ama. Na sinunod ng Panginoon, sabi ni Kristo, lahat ng sinasabi ng Ama, yun ang sinasabi ko, paano ko sasabihin, kung paano ko sasalitain. Ganun siya kapag submissive sa Diyos, sa Ama. So ganun din tayo, magiging very submissive tayo, katulad ng Panginoong Hesus. Huwag natin kukontrahin ang kalooban ng Diyos. Huwag tayo magmamarunong, nakakala mo, mas marunong pa tayo sa Diyos. Mas may iba pa tayong katuwiran sa Diyos. Si Kristo nga, ito nga sabi niya sa John 12:48-49. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap ng aking mga pananalita, mayroong isang hahatol sa kanya, salitang aking sinalita, sa kanya'y hahatol sa huling araw. Sapagkat ako hindi nagsasalita ng mula sa akin sarili, ganun kababa ang Panginoong Hesus. Bagamat siya'y Diyos, hindi siya nagsasalita ng mula sa kanyang sarili. Kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ang siya nagbigay sa akin ng utos. Ganun siya kasubmissive sa utos ng Ama. Kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. So ang sinasabi lang ng Panginoong Hesus, kung ano yung pinasasabi ng Ama. At ang Espiritu Santo, kung ano lang yung narinig niya, hindi na sinasabi niya. Kaya ang sinasabi ng Espiritu sa atin, yun na sinabi ng Ama, si Kristo, Word of God. So makukonfirm natin yan kasi ipinasulat nga para meron tayong basis. Kasi kung walang Bible na isinulat o basis, kanya-kanya tayo ng idea niyan. Isip ang gagana. Katalinuhan ng tao. Hindi pwede. Kailangan karunungan. Kaya ipinreserve niyang mabuti ito From eternity to eternity, nakapreserve. Heaven and earth shall pass away, but the word shall never pass away. Pinireserve niya itong mabuti ng Diyos. Preservado. From the time of Israel, from the time ng kautusan hanggang sa New Testament, preservado lahat. Hanggang sa nabuo nga ito na Old Testament and New Testament at sinabi lang ng Diyos, yung kinasihan lang ng Diyos ang batayan natin. Inspired Word of God. Ang King James Version. Yun lang. Yun lang ang basis natin. Teka. Sabi ng Romans 12:3. Sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin na ibinigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog. Kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. So binigyan tayo ng kaloob Kung ikaw ay binigyan ng kaloob ng pagka-apostol, apostol ka. Pag binigyan ka kaloob ng pagka-propeta, propeta ka. Pag binigyan ka ng kaloob ng pagpapastor, pastor ka. Binigyan ng kaloob ng music minister ka, deacons ka. Ano man ang kalooban ng Diyos, yun yung pananampalatayang binigay. Huwag kang lalampas doon. Katulad ni Satanas, ni Lucifer. Yun lang ang ibinigay sa kanya, ang anghel siya Tapos lumampas siya doon. May preparado ng gagawin sa kanya, hindi tuloy nangyari. Sa atin, may preparado na, may mga hindi pumasok sa puso ng tao. Hindi narinig ng tenga, hindi nakita ng mata. Ang mga inihanda ng Ama sa atin, sa umiibig sa kanya at ang umiibig sa Diyos, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi nagmamapuri, hindi nagmamataas na akala mo kung sino marunong. So kung ano yung sukat ng pananampalatayang ibinigay, sa atin maraming nahulog sa ganyan Katulad nito si Brother Ross. Hindi naman siya apostol Si Brother Manny apostol, kinuha niya yung pagka-apostol, nagtayo siya ng 7 bishop Pagkatapos kung saan siya nagpunta, may Romblon, kung saan hindi naman yun ang will of God Ang will of God sa kanya, bishop lang siya. Kundi mo, nawala lahat. Katulad ni Judas, nawala bishopric ni Judas. Nawala bishopric ni Brother Ross. Kasi kung ano lang yung kalooban ng Diyos binigay sa iyo, yun lang yun. Ako nga talagang nire-redyo ko pa lahat Unang pagkakatawag sa akin, pastor, nire-redyo ko talaga. Sabi ko, Brother Manny, hindi ako pastor. Teacher lang ako. Alam ko, teacher ako. Kasi nakakapagturo ako. Madali ako magturo ng Word of God. Naiintindihan ko agad ang Word of God. Napapaliwanag ko na maayos. Hindi ako pastor. Pero sabi ni Brother, tinatawag kang pastor. O yun. Sabi ko, paano ako magiging pastor? Wala akong members. Ayun, binigyan ka ng members. Yan lahat na yan. Pinapili ni Pastor Pilyan kung saan pupunta. Ikaw ang pinili. Kaya naging pastor ka. Nagkaroon ka ng tupa. Sa'yo pumunta. Pastor ka. O pagkatapos nun, niyakap ko na pagka-pastor. Pastor pala ako. Ginawa ko pagka-pastor hanggang sa
tinalo nga ako ng Diyos na ako yung pastor na hindi pinagpipray ang member, na-stroke ako. Nung ma-stroke ako ngayon, ayun, natutunan ko ipag-pray ang iglesia. Tapos sumunod na hinirang ako ng Panginoon, bishop naman. Ay ko, Brother Manny, hindi ako pwedeng bishop. Meron tayong panuntunan, ikaw ang nagsabi. Kailangan may 2 o 3 pastor, bishop. Wala nga akong bishop eh. Members ko lang, ilan-ilan lang, baka 5 lang yata, 6. Yung umalis kay Pastor Pin, na pinili ako. Sabi, hindi, bishop ka. Ay wala nga, bibigyan ka ng Diyos. Pupunta sa iyo si Alex, si Olbiga, si Manuel, si Oji. Limang pastor ang ibibigay siya, saka si Saldi. Magtatays na sila sa iyo, ikaw ang bishop. Sabi ko, ganun ba yun, brother? Oo, hinirang kami siya. Sabi ko, ang pagkakahirang ng Diyos sa akin, para bang yung sinasabi sa Bible na hindi ka naman nagpagal, ikaw ang nag-profit, hindi ka naman nagpagal doon. Wala naman akong ginawa, tapos binigyan lang ako. Yun, kaya sabi, yung meron na, bibigyan pa. At yung nag-aakal lang meron siya, aalisin pa. Kasi pag mapagpataas ka, yung inaakala mong meron ka, aalisin pa sa iyo, akala mong meron. Pero kung napakababa mo, mapagkumbaba ka, bibigyan ka pa. Yung meron na, bibigyan pa. Ay yung nakakalang meron, aalisin pa sa kanya. Kaya si John Olbiga nun, meron na siyang mga pastor, sina Alex, sina Saldi, nawala pa sa kanya. Bakit? Nagmataas siya eh. Sinabi niya, mali naman si Brother. Paano magiging mali si Brother Manny? Sugo ng Diyos. Yung pasakop pa sa sugo ng Diyos, yun ang authority eh. Mali daw, mali. Yun, tinanggal siya. Sabi ko kay Brother Manny, Brother Manny, may problema ako. Anong problema? Si John Olbiga, hindi umaattend sa palati. Lahat ng binigay mong pastor sa akin, umaattend lahat. Kasama yung mga member nila. Pero si John Olbiga, kahit minsan hindi umaattend sa akin. Ano ba gagawin ko? Sabi ni Brother Manny, wala ka naman problema eh. So bakit ako walang problema? Si John Olbiga ayaw magpasakop sa'yo. Ayaw ho eh. Ayaw sumunod eh. O di itapon mo. Wala ka ng problema. Sabi ko, dapat bang itapon na lang gayon? O ayaw pasakop eh. Di wag mo sakupin. Parang inahing manok yan eh. Umaalis yung sisiyo sa pakpak mo eh. Di hayaan mo umalis. Ayaw pasakop sa iyo eh. Yung nagpapasakop lang sa iyo, yun ang responsibilidad mo. So ito yung natitira sa iyo, yun ang responsibilidad. Yung lumalabas, hayaan mo lumabas. Ayaw pasakop. Mas marunong pa sa authority. Mas marunong pa sila sa isinugo. Hindi pwede. Tatanggapin mo isinugo. Si Jesus Christ nga isinugo ng Ama. Si Jesus Christ nagsugo ng mga apostol. Yung mga apostol nagsugo ng mga bishop, mga pastor. Sina Timothy, sina Titus, ayan. Ganun din sa atin dito kay Brother Manny. Apostol siya, nagsugo siya ng pastor nung una, pastor ako. Sumunod, naging bishop ako. So habang pinipersecute ako, itinataas naman ako ng ayoko eh. Ang gusto ko lang, sumunod lang ako sa kalooban ng Diyos. Ang gusto ko lang magkaisa sa iglesia. Sumunod sa will of God, sumunod sa word of God. Yun lang ang gusto ko. Wala akong gusto, hindi ko gusto maging bishop, hindi ko gusto maging pastor. Alam ng Diyos yun eh. Pero yung umaayaw, yun ang binibigyan eh. Nung ma-realize ko na ito pala kalooban ng Diyos sa akin, di sige, niyakap ko na. Magpapakadalubhasa na ako dito. Magpapakabanal-banal na ako. Ito ang will of God sa akin, ito gagawin ko. So ganun din tayo, lahat kayo. Tinawag kayo ng Diyos, maging anak ng Diyos. Maging anak tayo ng Diyos. Sumunod tayo sa maging katulad tayo ng Panginoong Hesus. Laging mababa, laging sumusunod. Kasi kapag ikaw mayabang, ikaw ay hambog, masisira ka, babaksa ka, sabi sa Proverbs 18:12. Bago ang pagpapahamak ay ang pagmamalaki ng puso ng tao at bago ang karangalan ang pagpapakumbaba. So ang distraction daw yung nagmamataas ng puso ng tao. Pero yung pagpapakumbaba, bibigyan ka ng karangalan, iaangat ka, itataas ka pa. Pag makumbaba ka, iaangat ka pa ng Diyos. Yun ang nangyari sa akin. Hindi naman ako nagmamataas kasi sinasabi ko lang ang realidad. Nung nagpapakumbaba ako na hindi ako pwedeng pastor, hindi ako pwedeng bishop, doon ako nilagay. Kung nagmayabang ako, babaksak ako ng Diyos katulad ni Lucifer. Ibinaksak siya sa lupa, sa tribulasyon, baksak siya. Colossians 3:12.
Magbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, ng mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahan loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. So kababaan, ibibihis natin ng bagong pagkatao. Yung bagong pagkatao natin, yun ang pagkatao ni Kristo. The life resurrected Christ. Nung muling mabuhay ang Panginoong Yesus, muling binuhay din tayo, nabigyan tayo ng isang bagong pagkatao. Yung bagong pagkatao yun, katulad ng larawan ng Panginoong Yesus, kung paano nagpakumbaba ang Panginoong Yesus, kung paano naging masunurin. Ganon din lang tayo mga kapatid. Magiging bihasa tayo sa pagsunod, magiging bihasa tayo sa pagpakumbaba. Huwag natin gamitin ng sarili natin talino, sariling kaisipan. Kung ano ang kaisipan ng Ama, yun si Kristo. Doon lang tayo, hindi tayo aalis sa salita ng Diyos. 1 Corinthians 4:6. Ang mga bagay na ito, mga kapatid, inaanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollos. Dahil sa inyo upang sa amin ay matuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat. So matuto daw tayo katulad ng mga apostol na hindi hihigit sa mga bagay na nasusulat. Kaya ipinasulat, pinreserve ng Diyos itong Bible eh. Huwag kang magdadagdag dyan, huwag kang magbabawas. Ito yung nakasulat sa Revelation 22:18. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat nito. At kung sino man ay magbawas sa salita ng aklat ng hulang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong ng buhay, sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling pumaparito. Amen, come Lord Jesus. Siyang pumaparito ang Panginoon. Kaya tayo nagkaroon ng evolution ng iglesia natin. Nung araw, ligaya ni Kristo Jesus tayo. Tayo yung masunurin lahat. Yung mga members nung araw, napakamasunurin. Una, si HCP. Tapos pinalitan ng ligaya ni Kristo Jesus. Masunurin talaga. Nagpapakumbaba marami. Hanggang sa dumating ang araw, maraming nagmataas. Maraming naging mas marunong pa kay Brother Manny. Ako naman, may revelation ako doon na si Brother Manny lang talaga, papasa ko pa ho. Lahat ng iuutos sa akin ni Brother Manny, susundin ko. At gusto ko yung pagkakaisa at pagmamahalan sa iglesia. Yung lang ang gusto ko. Wala ako ibang gusto. Kaya naging supporter ni Brother Manny noon, ako at saka si Manuel noong panahon yun. Persecuted si Brother Manny noon. Ang habang istorya lang nito. Mauubos naman oras natin kung ikukwento ko sa inyo. Pwede siguro kung may time tayo na magkakaroon ng magsasama-sama. Kung sino gusto makichismis ko sa inyo. Kung ano naganap ni Brother Manny ng mga panahon yun. Ang biyaya ng Panginoong Yesus mapa sa mga banal, siya nawa. Kaya ngayon, Amen, come Lord Jesus na tayo. Kaya magiging mababa tayo. Hindi tayo magdadagdag, hindi tayo magbabawas. Mananatili lang tayo sa kalooban ng Diyos. 1 Peter 5:5. Panatiliin natin itong 1 Peter 5:5. Gayon din naman, kayong mga kabataan, magsisuko sa matatanda, oo, kayong lahat ay magbihis ng kapakumbabaan. Na kayo maglingkuran sapagkat ang Diyos ay sumasalansa sa mga palalo. Dapat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. So pag sinabi nagbibigay ng biyaya ang Diyos sa mapagkumbaba, lahat ng biyaya, lahat ng pagpapala, lahat ng kasaganaan. Jesus came here Satan came here to steal, to kill, and to destroy. But Jesus came here to give us life abundant and meaningful. Isang makasaysayan, may halagang buhay, at talagang masagana sa lahat ng bagay, sa spiritual, sa physical, sa material. Na yun ang sinasabi ni John the Beloved kay Gaius. Basahin natin yun. Yung panalangin niya kay Gaius. 3 John.
Ang matanda kay Gaius na minamahal na aking iniibig sa katotohanan, minamahal aking idinadalangin na sa lahat ng bagay guminawa ka. At bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginawa ng iyong kaluluwa. Bumuti ang iyong katawan katulad ng pagginawa ng... Ang spirit kasi natin, justified na eh. Pinaupo ng kasama sa langit. Ang nire-restore sa atin, yung kaluluwa, pinababanal. Yung katawan, papalitan lang naman yun eh. Kaya yung habang nabubuhay tayo dito sa lupa, ang laging prayer natin na loobin ng Diyos na maging malakas ang mga katawan natin lahat. Walang mamamatay sa lahat ng members ng bishopric ng Palantir Church. Amen. Come Lord Jesus na tayo mga kapatid. Sabi ng Isaiah 66:2, yung contrite spirit, yung mababang espiritu. Isaiah 66:2. Umpisahan natin sa 1. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking luklukan at ang lupa ay aking tungtungan. Anong inyong bahay ang inyong itatayo sa akin? At anong dako ang magiging aking pahinga? Sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay, at sa gayon nangyari ang lahat ng bagay na ito, sabi ng Panginoon. Ngunit ang taong ititinanggap ko sa makatibagay siyang dukha at may pagsisising loob at nanginginig sa aking salita. Merong fear of the Lord. Nanginginig sa salita ng Diyos na hindi natin masusuway at mapagkumbaba at mapagsising loob. Ibig sabihin, contrite spirit, napakababa ng espiritu natin. Mababa tayo na. Lagi tayong humihingi ng tawad sa Diyos sa lahat ng pagkukulang natin, lahat ng kasalanan natin. Kahit yung kasalanan na hindi natin namamalayan, nagkakasala tayo mga kapatid. Magpapakumbaba lang tayo sa Diyos lagi. Kasi sabi ng Diyos, walang matuwid o mabuti sa lupa na hindi nagkakasala. Matuwid tayo, mabuti tayo, nagpapakabanal tayo. So nagkakasala pa rin tayo. So yun ang pagpapakumbaba. Tanggapin natin yung word of God na yun. Hindi yung karunungan. Hindi naman ako nagkasala. Meron din akong kilalang ganyan na nagsalita ng kataasan na hindi daw siya nagkakasala. Pwede ba yun? Sabi ng Diyos, nagkakasala eh. Kilala nyo na rin to. Hanggang sa nawala na nga ito sa iglesia, namatay na rin. Kasi ang hirap ng mapagmataas eh. Kung mo nailagay ka sa magandang pwesto, akala mo kung sino ka na. Para yung sinasabi ng matatanda, yung daw langaw tumayo sa ibabaw ng kalabaw, mas mataas pa sa kalabaw. Pero nasa ibabaw siya ng kalabaw. Naging mas mataas pa siya doon sa kalabaw. Mataas nga siya sa kalabaw kasi mas taas siya, nasa ibabaw siya ng kalabaw eh. So ganun mga kapatid. Kung ano yung kalooban ng Diyos na binigay sa atin, yun na yun. Be contented and mind you have. Sa lahat ng mga kalooban ng Diyos sa atin, mga hinirang tayo mga anak ng Diyos, manatili lang tayong anak ng Diyos. Kung loloobin ng Diyos na gawin kang pastor, gagawin kang pastor. Nasa kamay ng Diyos ang lahat eh. Siya ang humihirang ng apostol, ng mga bishop, ng mga pastor, mga propeta, mga deacons, deaconess. Kaya kung meron kayong kalooban ng Diyos, manatili kayo doon. Ganapin yung lubos yun dahil may kagantihan ng Diyos doon. Gagantihan ng Diyos ang lahat ng pagpapalang dinadaanan natin mga kapatid. Corinthians 5:10. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa sa mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan. Ayon sa ginawa niya, maging mabuti mo o masama. So lahat tayo mga anak ng Diyos, may mga kalooban Diyos sa atin. Naharap tayo sa judgment seat of Christ. Hindi para hatulang pumunta sa impyerno. Magre-rewarding yun. Ayon sa ginawa mo. Mabuti mo ayon sa kalooban ng Diyos. Di ba yung binigyan ng 1 talent, 5 talents, 2 talents, yung 1 talent, tinago niya sa ilalim ng lupa. Sabi niya, mabaksik po kayo eh. Maanig sa inyo, natakot po ako. Sabi niya, tamad na alipin, di sana, ininvest mo sana para lumago. Tamad kang alipin. Itapon nga siya sa labas ng kadiliman. So yun eh.
Kung ano yung kalooban ng Diyos binigay sa iyo, mahalin mo yun. Ganapin mo ng may katapatan sa puso mo, magsakripisyo ka matupad yun. Kasi may mga rewarding na magaganap sa atin. At yung rewarding na yun, malapit na maganap yun. Pagpunta natin sa langit, bibigyan tayo ng reward ng Ama. Ama ang magbibigay ng reward. Ito, may babasa ako sa inyo ng konting halimbawa doon sa rewarding na yun. Sa 1 Corinthians 3, buong chapter 3 yun eh. Pero babasa lang ako ng konti. Sa 6, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdalig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpapalago. Ano pa't walang anuman ang nagtatanim niya kundi ang Diyos na nagpapalago. Ngayon, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa. Ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. So kung nagpagal kang lubos sa kalooban ng Diyos binigay sa iyo, akala mo maliit lang yung kalooban ng pagka-deacons o deaconess o music ministry. Yun ang binigay sa iyo. Matinding reward ibibigay ng Diyos sa iyo pag nagampanan mo ito ng talagang totoong paglilingkod. Sapagkat kayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ayon sa biyaya ng Diyos na naibigay sa akin na tulad sa matalinong tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano magtatayo sa ibabaw nito, sapagkat sino man na hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan kundi ang nalalagay na ito si Kristo Jesus. So siya ang bato is the rock of salvation. Upon this rock I will build my church. So ang pinagtayuan ng iglesia si Kristo. Ang Ama yon. Ang Ama nagtayo nun, ginawang ulo si Kristo. At tayong lahat ang bahagi ng katawang yon na ililigtas ng Panginoong Hesus. Sapagkat sino man na hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan kundi ang nailagay na ito'y si Kristo Jesus. Yung iba ang inilalagay yung kanilang sariling prinsipyo, karunungan, kanilang katalinuhan, mga filosofiya nila, mga PhD sila, matatalinong tao. Confucianism, Zoroastrianism, Baha'i movement. Ang dami sila. Si Gautama Buddha, Buddhist, yung Muslim. Ang dami, mga kaisipan nila lahat yun. Hindi, naitatag na ang tayunan ng Ama, si Kristo ang pundasyon. So mag-iingat na lang yung magtatayo sa ibabaw ng bato, sinasabi. Dadapat kung ang sino man magtayo sa ibabaw na pinagsasaligan ng ginto, pilak, mga mahalagang bato, kahit ito yung dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag. Sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy, ipinahahayag at ang apoy na ang susubok sa gawa ng bawat isa kung anong yun. Kung ang gawa ng sino man ay manatili at kanyang tinayo sa ibabaw na yun, siya tatanggap ng kagantihan. Kung ang magagawa ng sino man masunog ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili magdiligtas sapagkat may tulad sa pamamagitan ng apoy. Hindi ba nyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos nananasa sa inyo? So yan ang magaganap sa atin mga kapatid pag nagpakumbaba tayo. Hindi tayo lalampas doon sa ibinigay na kalooban ng Diyos sa atin. I-maintain lang natin yung kung ano yung pananampalatayang binigay sa atin, magkakaroon ng rewarding sa langit. Matindi yung rewarding doon sa langit mga kapatid. At yung mga inihanda ng Ama sa atin doon, napakagaganda nun. Talagang walang katumbas yun, uncomparable yun, sabi sa Romans 8:18. Sapagkat napapatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito hindi karapat-dapat maitumbas sa kaliwalhatiang mahahayag sa atin. 1 Corinthians 2:9. Merong mahahayag sa atin na napakatindi, uncomparable talaga, na plano ng Ama para sa umiibig sa Kanya. Dadapwat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata, ang hindi narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao. Ano mang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. So ipinaghanda tayo ng Diyos na uncomparable talaga yan. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kasi nakita niya sa simula pa lang hindi pa nililika ang langit at lupa, nakilala niya na tayo. At nung sa appointed time, ginawa niya, natawagin tayo, pinili tayo. Kasi binigay sa atin ng Espiritu Santo, ginawa tayo matapat. Para sigurado yung kaligtasan natin. Kasi sure ang salvation Tapos na unboxing
So ang gagawin na lang natin, magpapakumbaba tayo sa bawat sandali ng buhay natin. Maging magpanalangin, mga kapatid. Ang isang tanda ng pagpapakumbaba sa Diyos, laging nananalangin. Katulad ng Panginoong Hesus, wala siyang ginawa kundi manalangin na manalangin. Tapos sa umaga na, magmi-ministeryo na siya. Ano na siya, full battery na siya, 100% pa. Fully charged na siya talaga. Sa yung buong araw na ipaglilingkod, fully charged na siya. Pagdating ng gabi, yun, nagcha-charging siya, nagre-recharge siya. Usually, sa gabi hanggang buong magdamag yun, nananalangin ang Panginoon. Tayo naman, hindi naman kailangan buong magdamag. Kung kailan ka nagising. Halimbawa, natulog ka ng gabi, nagising ka na. Magpakumbaba ka na sa Diyos kaagad. Pasalamatan mo na humihinga ka na. Humihinga ka pa. It is blessed to see every morning breaks. Napakapalad natin kung tayo buhay lagi. Kaya piliin mo ang buhay. Piliin natin ang buhay, mga kapatid. At ang buhay na yan, kay Kristo Jesus. Magpapakumbaba tayo palagi sa bawat sandali na ating buhay. In Jesus' name. Amen.